Oh, shucks. Grabe. At meron tayong pinasabog na tilapia. Yan oh. Ganda ng spot ko, ano? Meron ditong running water oh. Galing bundok. Yan ang ating likod. Ang ganda ng view. Para ka pumasok sa isang lagusan. Ayun oh, ganda. Tignan nyo ito, di ba nakaganito to, tapos pwede natin siyang i-adjust ng pagganito. Di ba? Napakaangas nito. Napakaangas ng bracket ko na to. Guys, dito na ako sa may bayan Morong. Basta nasa Morong ako at maghahanap tayo ng mabibilan na sibuyas at sinigang mix. Nga pala mga tol, hindi na ako nakapamalengke dahil ito, pinagbaon ako ng aking ina at ama. So salamat sa ating baon ngayon na ulam. Siyempre, doon natin ilulutuin, doon pa rin natin lulutuin. Dahil saan po yung palengke? Diretso lang po. Ito yung fire. Paano kayo? Okay po, thank you po. Okay, thank you po. Dito daw ang palengke. Diretso at pag nakita daw yung fire ay kanan. Fire police. Ayun, palengke. Dito ang palengke. Fire, ito ang fire. Tay, anong bayan po ba to? Morong? Morong, Bernabe. Bernabe, Barangay Bernabe, Morong. Okay po. Sige po, thank you. Barangay Bernabe, Morong. At dito tayo tumingin lang ng sibuyas at sinigang mix. Sibuyas. May sibuyas na pula po. Ay, alam pula. Ito na lang puti, sige. Tsaka kamatis na medyo hinog-hinog. At sile, 2 piraso o isa lang. Lagyan natin ng, magulang na yung okra. Pechay po. Ay, wala. May sinigang mix po na maliit. Ala din po. Sige po, yan na lang po. Pa? Ay, maliit lang po. Meron silang malaki. Sayang naman. Magkano po? 30. Ito na, wala pala akong 30. Ito kaya may sinigang mix. May sinigang mix po. Yung maliit. Yan po, magkano po? 20. Sak. 10 yung sumunod dito. Yan na lang po, sige po. Magkano po yung sili? 5. Ito na po. Hehehe. 5. May pechay pala. Eri po, pasama na po ng pechay na. Ito na supo. Kinalkal ko na. Supo. Yeah. Salamat. Kompleto na ang ating pang sinigang na hipon. Yan lang, okay na yun. Kompleto na. Ganda rito tanil ng mga puno Para ka pumasok sa isang lagusan. Ayun oh, ganda. Nung nagbataan loop tayo, nadaanan natin yung lugar na to. May video ako niyan. Ito na, malapit na tayo. At 5 minutes na lang. 3 kilometers na lang. Uy, sarap mag-banking. Woo! Uy, slow down. Excited na ako sa ating beach camp. Saan tayo? At nandito na tayo nakapin. So bababa na tayo dito.
Ayun. Dito nga. Blue Turtle Cove this way. Yan o. So, baba na tayo rito. Let's go. Ayos naman pala hindahan dito, no? Ayun yung highway. Tapos, eto may palusong na babaan. Tapos, kung inyong isa-search sa Google ay nasa-search naman siya. At ayun, nakikita ko na, tanaw ko na. Ang Blue Turtle Cove. Ayos. Sana ako lang ang nagka-camp, no? Ang selfish. Ang selfish eh, no? Uy, mukhang may ibang campers. Saan pwede? Hello po. Dito siguro. Hello po. Magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon po. Magka-camp po. Camp. Overnight o Yes po, overnight po. 300 per head. 300 po. Okay po, sige po. Babayaran na po? Okay, sige po. Andito na tayo sa Blue Turtle Cove. At ayan, ang pwesto. Ang dami niyong pwedeng pagpwestuhan. Napakaganda ng mga pwesto sa ilalim ng puno na yan. Meron yata akong kasabay na magkakamp pero andun na sila sa dulo. Ngayon ay pumili muna tayo ng pagpwestuhan. Pero maganda dun sa dulo or dito sa dulo. Tara! At meron na dun sa dulo. Naunahan tayong pwesto ron sa dulo. Pwede ba daw ito? Hindi po. Kaya lang, malapit na sa basura. Touchdown na dito sa Blue Turtle Cove at nakahanap na tayo ng pwesto. Sobrang lakas pala ng hangin dito. Oh. Sarap, preskong presko. Ang pwesto natin ay dito. Yan. Di ba? Napakaganda ng pwesto na to. Tapos meron ka pang maliit na lamesa rito. Tapos diyan ako magseset ng ating tent na nakaharap sa dagat. Dagat sa likod, against the light yata. At tara, i-set muna natin ang ating camp gears. Siguro dito ko na lang sa lamesa ilalagay para, ayan, andyan na siya. Gamitin na natin. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Hanapin ko muna ang ating pegs. Dahil malakas ang hangin, kailangan muna natin i-stable itong ating ground sheet. Bumili ko ng mga ganitong pegs para pagka ganitong malakas ang hangin ay hindi babaloktot. Isaksak ko muna rito pansamantala para habang nagsiset-up tayo. Para lang di hanginin. Isaksak ko muna dyan. Pok, 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 pok. Astig. Yan ang isa sa mga bago natin. Itong martilyo, black dog, at yung mga heavy duty na pegs. Pwede ko na ditong ilagay ngayon itong aking bag. O ha? Para mailatag natin yung ibang gamit dito. Halos lahat ng gamit ko ay nandito sa bag na to. Ang ating upuan, ang ating additional na lamesa, ang ating sapin sa tent, ang ating unan, ang ating mismong tent, at ang gamit nating lamesa nung last vlog, yung maliit. Ito yun.
Babalik ko na tong ibang mga nilabas ko dahil nasa bungad kasi. Kaya nilabas ko muna. Ang ating canopy ay nakalimutan pa. Natago ko na rin muna tong sapin sa loob ng tent at itong unan. Ay, sarap sa dagat. Huwag nyo na lang pansinin yung mga basura sa likod. Medyo malayo pala, dapat pala nandito tayo. O tama, kasi pangit dito. Nasa gitna talaga ng puno. So dito tayo pwesto. Tanggal na rin ako ng damit ko para presko. Sarap ng hangin dito. Yung last week na nag-camp tayo, ito ang nangyari sa ating pegs. Dapat, ganito ang forma niya. Ayun, ganito ang nangyari. Nung ginamitan natin ng puwersa, sinipa natin to. Yung ganito, sinipa ako para bumaon. Ganito ang nangyari. Kaya, napabili ako ng mga ganitong klaseng pegs na heavy duty. Sobrang lakas ng hangin, nangangamba akong itayo ito eh. Gali pa rin lang. Siguro mahirapan tayong itayo ito. Yan. Dali na natin ang unang pole. At sunod natin sa kabila. Ang downside nga lang nito sa ganitong pole, hindi siya mataba. Maliit yung ganito niya. Kapag ganyan, dito matama yung adjacent niya. O yan o, luwag o. Sagad na yung adjacent yan. Kaya ang gagawin ko, itong goma na nasa dulo nito ay alisin ko na lang. Tapos ibabaong ko na lang to sa lupa. At gamitan lang ng puwersa. Nagmumula sa ngalangala. Para bumaon. Yan. Okay na. Tapos ito, lagay mo na lang to dito para hindi mo rin makalimutan. Try na natin itayo ang ating canopy. Pag tayo niyan, wawasiwas yan. Dahil sa lakas ng hangin. Bahala na. May na-discovery ako dito. Meron mga antique. Ayan oh. Pero mas okay na to kaysa langgam na pula na maliit. Ito kasi sa puno lang naman to eh. Hindi naman sila nagagala-gala. Ayan, bahay yan oh. Pantay naman. Pantay ba? Ngayon, dapat daw palusong na ganun. Kaso, maano, buhangin no. Mamaya ko na siya a-adjust. Tali naman natin yung kabila. Naikabit ko naman ng maayos ang magkabilang dulo. Ayan na, pumapaspas na. Yeah. Uy, lumalakas yung hangin. Ala rin talaga. Tumatagilid siya oh. Kailangan, meron pa kasi sa gitna. Wala kasing talian sa gitna eh. Kaya gumaganyan siya oh.
Nakapagpahinga na ako ng kote mga 10 minutes. Kailangan ko yung canopy na merong panali pa sa gitna. Kasi masyadong mahaba pala to. Ngayon ay tapos na tayo mag-setup. Oras na para mag-igib ng tubig at tayo ay maghahanda sa ating lulutuin. Lang, Brad. Po, Ayos lang. ayos lang po. Medyo basura lang yung nasa likod natin. Pero medyo malayo naman. Ayun tayo. Asaan ba? Ayun o. Tapos, ito ang mga basura sa likod natin. Yan. Pero ayos lang naman. Oras na para umigib ng tubig. Yung ating pagkain sana doon ay dita ngayon ng aso. Meron sila ditong maliit na tindahan. Yung parang may-ari yata nito o may bahay dito eh. Wala naman masyadong tao at mga 3 campers lang pero malalayo-layo eh. Yun, may tubig at ang kanilang CR ay yan, pwede na to. Oh, diba naka-tiles. Pwede nang pagliguan yan. Ang importante dito may tubig. Sa tabi ng mga puno-puno ay may saksakan ng kuryente at mga ilaw. Yeah. Ayon sa aking nababasa ay madaming dog pareho. Sasabihin ko pa lang eh. Ay madaming doggy. Ito, tumahol na. Dito na lang. Yan. Ang ilalabas naman natin ngayon ay bago nating lutuan. At syempre ang mahiwaga nating lutuan din. Nakalimutan pala akong i-setup yung ating Christmas light. Siguro mamaya-maya na lang na. Pero paarawan natin kasi ano to eh. Solar. Paarawan natin ng konti. Dito na lang. May araw pa naman eh. Yan. Ang tama ng araw ay nasa akin. Pag nakaharap kayo dito sa dagat ay nasa bandang 10 o'clock. Yung kamay ng orasan ay nasa 10. Ayan, nasa bandang kaliwa ko. Ito yung 2 butane. Ito yung last vlog ko. Nagpunta ako Villa Aurora, meron pang konti. Ito naman yung last camp natin na nagpunta tayo ng Camp Kahuwa-Kalia. Pwede pa to. Ang ating mahiwagang kahoy na sangkalan. Ang ating kutsilyo. Pag kailangan natin itong pangharang sa gas stove. Hipon. At ang, uy, laki. Talipya. Oy, 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 iinom ka ba dyan? set up na natin ang ating lutuan na napakalaking lutuan. Buti naman at minto na yung lakas ng hangin, naging payapa na yung hangin, makakapagluto na tayo ng matiwasay. Ilagay na natin to in case na lumakas ang hangin, meron tayong panangga. Yeah. Hello. Naglibot. Luto na ang ating sinaing. Bilis maluto dito. Tubig in, huwag lang masyadong masabaw. Okay na yan. May tuko. May tuko. May tuko. Tuko. Ating sibuyas in. Ang kamatis in. Yan. Tapos palalambutan ko na tong sibuyas.
at kamatis para pagka nginuya ako mamaya medyo malambot-lambot. Ilagay na natin tong tilapia. Ilagay na natin tong isa pa. At yung ating hipon. Asin. Wow. Di kasya. Nabay ko na rin pati sili. Hindi, gawin natin sili. Yan. Para mayroong sipa. Yun. Yan. Para may sipa ng anghang mamaya. Ating sinigang mix. Mga isang pack. Yan, pwede na yan. Asim yan. May natira pang konti. Ilinis ko ng konti ang ating lamesa kasi sobrang kalat. Ang sakit sa mata tignan pag sobrang messy nung lamesa. Kaya next time ayusin na natin yung paglulutuan natin at pagluluto. Nakaabang na aso. Shh. Shh. Wala kang pagkain eh. Umulan na. Sarap ng tulog nito mamaya. Prituhin ko na rin tong sausage. Baka masira to bukas eh. At ngayon, let's eat. Kainin na natin, niluto nating sinigang na hipon na may tilapia. Wow! At dahil magaling tayo, wala tayong lagayan ng ulam. At mauuwi na naman dito tayo kakain. Naluto naman yung kanin. Ang sarap. At meron tayong pinasabog na tilapia. Nangyari, sumabog yung tilapia. Kain tayo. Yung tilapia durog din. Hehe. Uy, tumahapon. Nakalimutan ko magdala ng plato. Last vlog, yun ang kulang natin eh. Tapos yun pa yung nakalimutan natin. Sarap yata ito, kinakamay.
Ang likod ko. Ay, busog ah. Hindi ko yata maubos yung kanin ko. Hindi ko na kaya ata kain tumayo. Sobrang busog. Wow! Oh. Hati tayo. Oh. Dito. Ate, dito. Oh. Wow! Lakas lumapa. Yeah. Dami nating hugasin. Yeah. It's time para maghugas ng ating pinaggamitan. Dalawa na lang kaming campers ang nandito sa may campsite. Naka minivan. Ay parang van. Hindi ko sure kung ano tawag doon. So dalawa na lang kami nandito. Press ko na ulit. Sarap. Siguro ay mag-aalas 8 na ng gabi. Tayo ay maglalakad-lakad lang dito sa campsite. Tayo ay mag-go-ghost hunting. Ang lalaki ng alimasag. Maganda yung lugar na to, payapa. Tapos mapupuno. Dito naman sa side. May mga ilaw sila kada puno. Maliwanag dito sa buong campsite. Ayos na ayos din ang pwesto mo dito, oh. Ang lakas din ng ilaw ko, no? Ganito lang siya kalaki, oh. Ayan, oh. Ay, maambon na mga tol. Balik. Biglang umulan. Oh, shucks. Grabe. Pasabak tayo dun ah. Biglang bumuhos yung ulan. Hindi na lang, meron tayo dito. Quick dry na towel. Ito yung gamit kong ilaw. Ganito lang siya kalaki. At meron siyang mga modes na white at amber. Meron siyang yellow o orange. At ito yung pindutan niya. Bali pagka dalawang click, yan, lalabas yung pinaka-white niya. May mode to. Yan, yung pangalawa, yung medyo mahina. Tapos yung mas mahina. Tapos pag clinic mo pa isa, yung amber naman yung lalabas. Ewan ko anong tawag ba dito. Parang yellow. Tapos, ayun, pangalawa modes. At yung pinakamahina. Tapos pag dinouble click mo naman, yung flashlight na mahina. Kita ba? Yan yung pinaka level 1. Level 2. Level 3. Bababa ko pa. Level 4. Ayan o. Lakas. Malakas din. Kahit ganito lang siya kaliit.
Yan. Indicator niya, green ay full charge. At blinking red ay battery low. Itong ganitong ilaw sa may lantern mode. Ang pinakamalakas sa lantern mode ay umaabot siguro ng 4 to 5 hours. Pero yung pinakamahina mga 7 to 8 hours. Sulit na to. Siyempre, kailangan nyo rin ng mas malakas. Sa case ko, bibili ko ng mas malaking ganito. Meron kasing nabibili mas malaking ganito. Ayan, ano yan. Yung pinakamahina na lantern mode niya. Kung isasama ko pa to, dahil dalawa lang ganyan ko, ayun o. Ito yung level 3 na malakas na lantern mode niya. Ang kagandahan dito, magnetic. Ayun o, magnetic siya. Oh, diba? Kung meron kang ganyan mga 2 o 3, pwede na, diba? Magdabag mo na gagamitin yun. Patience is a virtual talaga. Di ba virtue? Virtual pala yun. Kung meron man nagbabasa yun, naku, hayaan, anuhin mo lang yan. Delete mo lang account mo. Yung case ko, para lang kaila. Kung mapanood mo man tong vlog na to, gusto ko lang sabihin sa'yo na sana ayusin mo yung suklay yung buhok mo. Time to sleep na. Ay, ang sarap malapat ng likod. Time to sleep na. Bukas na lang. Yeah. Good morning, good morning. Ang sarap ng tulog at ang sarap ng gising ko dito.
Mapayapa, presko, malamig kagabi nung patulog na tayo. Tapos medyo umaambon-ambon. Buti na lang at hindi siya mahangin. Low tide ngayon, ayun o. Kita yung parte na may buhangin na yon. Bali, buhangin pala yung ano dito, dagat. Hindi ko lang alam kung hanggang saan tayo ay magkape at almusal na. Ito yung pinirito kong sausage. Hindi ko alam kung ang tawag talaga rito. Tapos yung tinapay, tas kape. Oh no, wag ka dyan. May antik kayo, no? Wag ka dyan, mamamatay ka dyan. Mainit yan. Yan, dyan ka na lang. Maggala-gala ka na lang dyan. Ito nga palang short ko. Price ko sa pakiramdam to. Kaya ito yung sinusuot ko lagi. Maikli nga lang siya. Ano siya? Kuwikma. Pero sa Decathlon din to galing eh. Sa Decathlon ko din to nabili. Hindi ko alam, 250 yata ang isa nito. Dalawa to, yung blue tsaka yung black. Bala ko pang bumili ng iba pa. Kasi press ko sa katawan, press ko sa pakiramdam. Ito yata yung ginagamit na pan-jogging. Tapos na tayo mag-almusal, kape, tinapay. Maglakad-lakad tayo ng konti dito sa tabing dagat, dito sa Pangpang. Uy, bumabaon ako. Buhangin siya. Kaya makakaligo kayo ng maayos dito. Mga bandang hapon, medyo high tide na nun. Sa ngayon, low tide pa. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na kita yung buhangin. Uy, ano yun? Ano yun? Okay. Yan, ang ating likod. Kagabi ay biglang bumuhos yung ulan at di ko na kayo nalibot. Ngayon ay ililibot ko kayo at pupuntahan natin yung ibang spot para kita nyo rin yung mga pagpepwestuhan nyo. Pagka nagpunta kayo dito sa Blue Turtle Cove or tinatawag nilang BTC. Maingay ba yung tsinelas ko? Naglalakad-lakad lang ako dito sa gilid ng Lampasigan. Ang ganda ng view. Tapos, ito yung mga ating mga pagpepwestuhan na cottage. Last time na nag-camp tayo ay sa ilog tayo napunta. Ngayon naman, sinubukan natin ngayon dito sa beach para maiba naman yung vibes. Pero ako talaga, ilog lover talaga ako. Gusto ko talaga yung ilog kaysa sa dagat. Hindi ko alam, sa ilog ay fresh yung tubig. Kumbaga, pag ahon mo, hindi malagkit sa katawan, hindi maalat sa katawan, tsaka malamig yung tubig. Siyempre, nakakadilat ka sa ilalim ng tubig. Masarap. Ito, malapit na tayo sa dulo. Ito yung madalas pinagpepwestohan yata ng mga campers dito. Itong dulo na to. Parang ano to? Anong itong puno? Ang laki. Ang laki ng dahon. May mga bunga. Mamaya may sawang nakalambitin. Meron ditong running water, oh. Galing bundok. Pagka high tide, maabot dito yung alon. Ito na yung tumpok ng mga seaweeds. Ayan, oh. Oo, maganda rin pwesto na to. Yan, dami niyong pwedeng pagpwestohan dito, mag-tent, mag-camp. Malinis naman ang kanilang kapaligiran dito. Laging nagwawalis. Kasi kuya, ayan, shoutout kay kuya, laging nagwawalis. Kagandahan kasi dito, may mga saksakan din, may mga outlet. Ayun si kuya, nagpapatugtog, oh. Dito ay walang outlet. Ilaw dito, wala, switch lang. Dito naman ay switch din, pero may outlet yan, dalawa na pahaba. Hindi pwede yung bilog dito sa cottage na to. Malinis yung buong campsite. Ayun, oh. May mga spot lang na
Siyempre, hindi naman lahat malilinis at di naman lahat maaasikaso. Pero dito sa may talagang pagpepwestuhan, ay no, napakalinis. Dito naman sa kabilang cottage ay meron din switch at may dalawa ding outlet. Dumako naman tayo sa pangatlong silungan na walang upuan at walang lamesa. Meron ding outlet, dalawa na hindi rin pwede ang bilog. Ay! May tubig! Wisit na basa pa yung puwit ko. Meron siyang switch at meron siyang outlet na pwede ang bilog. Pwede kayo dito pumesto. Kitang-kita nyo ang magandang view ng karagatan ng Morong. Ganda, no? Ganda rito. Mapuno. Dito, mapepresko ka talaga kung magkakamp ka. Ito, may mangga pa silang malaki, oh. Ay, paglaro siya. Si Whitey, eh. Ang bait ni Whitey. Whitey ba pangalan mo? Bantot. Bantot ka, ah. At syempre, ang ating spot, yan, sa ilalim ng puno. Yan, oh. Ganda ng spot ko, no? Tapos may cute na lamesa at upuan na hindi ka magtatagal kasi may antik. Tapos na tayong mag-sinop ng ating mga camp gears. Mag-alas 9 na ng umaga at pauwi na rin tayo. Ito lahat ng ating mga gamit. Hindi ko na rin na-record yung buong pagsisinop natin ng mga gamit kasi halos 256 GB ng aking memory ay mapupuno na. 2 minutes recording na lang. So eto, nagre-record tayo mula dito sa Blue Turtle Cove, Morong, Bataan, at tayo ay uuwi na. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming kayo dito. Ride safe, drive safe, at camp safe tayo lahat. Peace out. Thank you, Lord. At successful ang ating camp. So let's go home and good day everyone. Thank you for watching.